Ayun, muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Alam ko po na malapit na po ang Kapaskuhan, ang sineselebrate po natin. Alam ko po na kabi-kabila na po ang mga party, ang mga celebration sa kanya-kanya opisina, trabaho, o kung saan man pong lugar, kung nasan po kayo, alam po natin na dama na po natin ng Kapaskuhan. Pero ngayon po, ang pag-aaralan po natin, i-continue lang po natin yung series about sa mga character in the Bible. So marami po tayong marami na pong nagdaang pag-aaral at alam ko po na bawat character is meron po tayong nakukuhang aral at may nakukuha po tayong reflection na realization na makukuha sa buhay po nila. Ngayon naman po, ang atin naman pong pag-aaralan ay tukol po kay Samuel. So, alam ko po na marahil yung iba po kilala na po si Samuel. Pero ngayon po, ang magtututok po tayo or pagtutukulan po natin ng pansin yung early life niya and yung tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. So, Samuel's early life and God's calling. Yung kasulatan po natin ay manggagaling sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28 and 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. So, kung meron po kayong mga Biblia, mga Bible, pwede nyo po itong basahin mamaya. Pero kukuha lang po tayo ng mga highlights dun sa pinaka-story niya. So, medyo mahaba po kasi to, pero cover na po nung pag-aaralan natin ito. Maging assignment na lang din po sa atin bawat isa na basahin yung buong chapter or yung verses na to para po mas maintindihan pa po natin. Sige po. Since early life po yung pag-uusapan po natin, balikan po natin kung sino po ba si Samuel. Sabi po dito, Samuel was born to Hannah. So, si Hannah po is, siya po ay merong desire or matagal po siyang childless woman at nagkaroon po ng desire sa kanyang puso na magkaroon ng anak. So, yun po yung si Samuel po yung naging anak niya na naging blessing ng Panginoon sa buhay niya. Samuel was the last of Israel's judges and the first major prophet after Moses. So, yun po yung history niya. He bridged the gap between the chaotic period of the judges and established in Israel. Known for his integrity, obedience, Samuel was a spiritual leader who guided the nation during time of moral and political instability. So, yun po yung nag-describe kay Samuel. So, siya po ay may integridad at known for his obedience. Napakaganda po na makilala pa natin kung sino po ba si Samuel. So, sabi po dito, dun po sa una nating scripture, kung 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 20, ito po naglalaman yung Hannah's prayer and Samuel's birth. So, si Hannah po is, meron siyang pain or yung matagal na siyang dinedesire or matagal na niyang bigat sa kanyang dibdib for being childless for so many years. Kaya nung humihiling siya sa ating Panginoon, her vow to dedicate her son to the Lord once nabigyan siya ng anak, pinangako niya sa ating Panginoon na i-dedicate niya kung bibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng anak. So, pinapakita po dito na Samuel's birth is an answered prayer na showing God's faithfulness. Sabi po dito, highlight po dito yung 1 Samuel verses 1 to 11. Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and the razor will ever be used on his head.
Napakaganda po ng prayer ni Hannah na alam po natin na alam po niya sa puso niya na nagtitiwala siya sa Panginoon na kung bibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng anak, nandun na po agad yung desire niya na i-dedicate yung anak niya para maglingkod buong buhay ng kanyang buhay sa ating Panginoon. So Hannah's faith is evident in her prayer. Nagtiwala siya sa ating Panginoon na God could answer her prayer and kinomit niya po na giving back what God blessed her with. Dito pa lang po, dinedeclare na po niya kung para saan yung magiging buhay ni Samuel. Then sabi naman po sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So makita po natin ng Panginoon hindi po nakalimot or narinig po niya ang panalangin ni Hannah. God remembered Hannah and in due time, she conceived and born a son, Samuel. Ang sabi po dito, whose name means, because I asked the Lord for him. Di ba po, napakaganda na pati po yung pangalan ni Samuel ay may meaning na siya ay bigay ng ating Panginoon at siya ay hiningi mula sa ating Panginoon. So, yung makikita po natin dito sa panalangin ni Hannah at sa kapanganakan ni Samuel, na God answers prayers. Often in His timing, kasi matagal din po nag-antay si Hannah na bigyan siya ng anak. And according to His will, Hannah's experience shows that God is faithful to fulfill His promises. So, nangyari po yung yung panalangin ni Hannah na magkaroon siya ng anak at ito nga po ay si Samuel. So, makikita po natin dito yung power of prayer. This teaches us that the power of a heartfelt prayer. So, kung meron po tayong, gaya po ni Hannah, kung meron po tayong mga panalangin na alam po natin sa puso natin na ito po ay pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon, mangyayari po siya sa timing or sa timeline ng ating Panginoon kung ipagkakaloob niya, kung kasama po ito sa will niya para sa atin, mangyayari i-fulfill niya po yung bawat pangako niya sa ating buhay. So dito, napatunayan na yung early life ni Samuel is blessing na agad. Bilang sa kanyang ina, bilang kay Hannah, at maging sa magiging future pa ng Israel. So, napakaganda po na una pa lang is kumikilos na ang buhay kumikilos na ang Panginoon sa buhay ni Samuel. So, after po mapanganak na po si Samuel, siya po ay dinedicate na Samuel's dedication. So, yun po ay makikita sa 1 Samuel chapter 1 verses 21 to 28. So, hinighlight ko na lang po dito yung sa verses 26 to 28. Sabi po dito, she presented Samuel to Eli, the high priest, and said, pardon me, my lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I pray for this child, and the Lord has granted me with what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. So dito, finulfill naman din po ni Hannah yung kinumit niya sa ating Panginoon. Na once ipanganak or pagkalooban siya ng Panginoon ng isang anak is surely pagkapanganak nito, i-dedicate niya na agad sa ating Panginoon para mag-serve at para mabuhay siya para sa ating Panginoon. So this passage tells the story of Hannah fulfilling her vow to God by dedicating her son Samuel, even though he was still a young child. So, imagine po natin yung gaano kabata, or sabi pa nga po dito, parang sa term po natin ay
after maawat, or yung kumbaga hindi na po siya dependent or sa kumbaga sa atin sa gatas ng ina, or hindi na po siya pwede na po siyang hindi dumede or magatas. Ganun po kabata si Samuel nung dinedicate ni Hannah sa ating Panginoon. So Hannah's heart of devotion and obedience is evident in her words. Samuel's life was now fully dedicated to God's service. So dito, nakita kasi ng Panginoon yung laman, yung puso ni Hannah na talagang i-dedicate niya yung magiging anak niya. Kaya siya pinagkalooban ng isang anak. At eto na nga, at tinupad na ni Hannah yon bilang kapalit ng blessing na binigay ng ating Panginoon sa kanya. Samuel was now set apart for God's service, and his dedication marked the beginning of his significant role as a prophet and a leader in Israel. So, at a very young age, parang si Samuel po is born to serve the Lord. Di ba po, napakaganda po na tayo bilang tao dito sa mundo is nabubuhay tayo para sa ating Panginoon. Si Samuel po ay bata pa lamang, pinagkaloob na siya, dinedicate na ang buhay niya para sa ating Panginoon. Sa atin po, sa aspeto ng buhay natin, marahil, iba sa atin, matanda na or kabataan na, o lately lang natin na-realize kung paano i-dedicate ang buhay natin sa Panginoon. As long as buo po ang puso natin na maglingkod sa ating Panginoon, alam po natin nagagalak ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nakaka-amaze lang po dito sa buhay ni Samuel is, bata pa lang po siya, is doon na nagumpisa na i-offer ang buhay niya para sa ating Panginoon. Samuel's entire life was set apart for the Lord. From a young age, he was dedicated to God's service, where he would later become a prophet. Dedication to God means living for His purpose regardless of the cost. So, kung tayo po ba, kung meron po tayong i-dedicate sa ating Panginoon, kaya po ba natin tong ibigay sa Kanya, gaya po ni Samuel na buong buhay niya at a very young age is binigay na po niya sa ating Panginoon. Alam naman po natin na ang Panginoon ay merong magandang plano or purpose sa ating buhay. Nawa po, bawat isa sa atin makita yung kung ano man po yung purpose na yun na tinanim ng ating Panginoon sa puso natin. So, na-dedicate na po si Samuel, dito na po pumasok yung calling niya. So, God's calling of Samuel. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10, hinighlight ko na lang po yung verse 10. The Lord came and stood there, calling us at the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. Dito po, ninanarrate yung kung paano yung moment na tinawag ng ating Panginoon yung batang Samuel, yung young Samuel. Yung dito na po mag-umpisa yung beginning of his prophetic ministry. Isa po yung storya kung paano, powerful story kung tungkol sa kung paano tayo makinig or paano natin papakinggan ang boses ng ating Panginoon, recognizing His call and responding with obedience. Dito po sa passage na to, since na kay Eli po siya yung high priest na pinag-iwanan ni Hannah, akala po ni Samuel, ni young Samuel, nung may tumatawag sa kanya is yung kanyang yung si Eli or yung high priest po yung tumatawag sa kanya na Samuel. So sabi po dun sa kung babasahin po natin yung verses 1 to 10, halos 4 times natawag si Samuel bago niya ma-realize na ang Panginoon po ang tumatawag sa kanya. Pero despite that, sinabi po niya, Speak, for your servant is listening. Willing na po agad siya na nung oras na malaman niya ang Panginoon na tumatawag sa kanya at a very young age. Sinabi na po niya na, Speak,
for your servant is listening. Dito po, napakita din na kung ano yung, kung paano ginaid ni Eli si Samuel. Kasi po, since naka-apat nga po na natawag ang ating Panginoon, since noong una nga po hindi ma-recognize ni Samuel yung boses ng ating Panginoon, nandun po si Eli para i-guide siya. So, parang makikita po natin yung importance na magkaroon ng spiritual leader or yung mga mentor natin sa ating mga spiritual na buhay. Kasi may mga pagkakataon na akala natin ay hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon, pero may mga spiritual leader na magsasabi or mag-a-advise sa atin na calling yan ng Lord sa'yo o meron gustong ipahiwatig ang Panginoon sa atin. So, ganito rin pinangyari kay Samuel. Since bata pa po siya, hindi niya na-recognize agad yung boses ng Panginoon. Nung may tumatawag sa kanyang Samuel, akala niya is si Eli po yun, yung high priest. Then, eventually, nung narinig na nalaman ni Eli na may naririnig si Samuel, sinabi niya kay Samuel na ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Kaya po, noong oras na malaman ni Samuel na ang Panginoong Diyos ang tumatawag sa kanya, sabi po niya, "Speak, for your servant is listening." So, Samuel was a young boy serving under Eli. Yun nga po. During this time, the word of the Lord was rare and visions were not common. So, ganun po yung naging, yung moment na yun. Kaya, nagkaroon ng multiple times of calling si God kay Samuel. Pero despite that, with obedience pa rin po siyang nakinig at tinanggap ang tawag ng Panginoon sa buhay niya. So, ano po ba yung mga pwede nating makuhang aral dito sa buhay ni Samuel? Una po is yung the power of prayer. Doon pa lamang po sa part ni Hannah, kung gaano po ka-powerful ang prayer, na evident po talaga ang faithfulness ng ating Panginoon, na pagkalooban siya ng anak. Because God listens to the cries of His people, prayer should be sincere, persistent, and faithful. So, huwag po tayong magsasawang manalangin. Huwag po tayong mahihiya sa ating Panginoon na ipanalangin ko anong po nilalaman ng puso natin. Alalahanin po natin na ang Panginoon ay nakikinig sa atin. And dito po sa story na to, Hannah's prayer was heard by God. And He answered her according to His timing. So, hindi man po ganun agad binigay kay Hannah yung desire or yung gusto niyang pagkakaroon ng anak. Dahil matagal-tagal siya naging childless. Pero binigay pa rin to ng Panginoon according to His timing. God's response to her prayer is a testimony of His faithfulness. So even we do not see immediate answers to our prayers, we must trust God that is faithful and will answer in His perfect time. So wag po tayong panghihinaan ng loob, mga kapatid. Alam ko po na bawat sa atin, lahat tayo, maging ako, ay may mga panalangin na hindi pa tinutugon ng Panginoon, pero in due time, in His timing, by the will of God, if pagkakalob sa atin, Panginoon, kung kasama yun sa purpose ng buhay natin, is pagkakalob niya from His timing. So like Hannah, we are encouraged to bring our hearts to God in prayer, trusting Him with our deepest desire. Kaya, wag po nating hayaan na mawalan ng oras tayo sa panalangin kasi ganun po ka-powerful ang prayer. Isa pa pong mapupulot nating aral is yung dedication to God. Just like Samuel, believers are called to dedicate their lives to God, being ready to serve Him. So dito makikita po natin yung commitment or yung part sa atin kung ano i-dedicate natin sa ating Panginoon. Nung sa
sa part po ni Hannah, yung commitment niya no, na to bring Samuel to serve the Lord, even though he was still very young, ganun ka-dedicated ang puso ni Hannah para sa ating Panginoon. Samuel's dedication to God's service. Samuel's entire life was set apart from the Lord. From a young age, he was dedicated to God's service. So, di po rin alam ni Samuel kung ano magiging buhay niya, pero alam po niya na naka-offer ang buhay niya sa ating Panginoon, and sooner or later naging prophet and judge siya and leader ng Israel. So, like Samuel, we are called to live set apart lives devoted to God's service. Dedication to God means living for His purpose, regardless of the cost. So, napakaganda po na ma-dedicate po natin yung buhay natin sa Panginoon dahil ito naman po ay hindi siya nasasayang or may kabuluhan ang ating ginagawa na service or yung dedication natin sa ating Panginoon. Isa pa pong makukuha nating aral is God speaks to those who listen. God speaks to those who are listening even if we're young or inexperienced. We need to be willing to listen attentively and respond with obedience. So like Samuel, kung gaano po siya kabata at kung paano niya pakinggan ang tawag na ng ating Panginoon sa kanya. Ganoon din naman yung pag-obey niya at pag-respond niya with obedience sa ating Panginoon. So tayo po ba? May mga pagkakataon po ba na tinatawag tayo ng Panginoon at paano po ba tayo nagre-respond sa tawag niya? Pwedeng may mga times na nagkukunwari tayo na hindi natin siya naririnig or akala natin hindi yun yung part ng plano niya dahil hindi yun yung part ng plano natin. So, sana po magkaroon din po tayo ng puso. Ang bawat isa sa atin, maging ako ay magkaroon ng puso kagaya ni Samuel na willing to listen attentively and respond with obedience. Diba po, yung sa kwento na yun, Samuel initially didn't recognize God's voice because he did not yet know the Lord. It took repeated calls and Eli's guidance for him to understand that God was speaking. So, ang lesson po dito, recognizing God's voice often takes time. And guidance from spiritual mentors. So, we must learn to quiet distractions and attune ourselves to His leading. So, possible po na kaya natin hindi naririnig ang tawag ng ating Panginoon dahil ang daming distraction or maingay na yung mundo natin. Ang dami nang bumabagabag sa isip natin. Ang dami na nating naririnig sa ating buhay dahil na laging iniisip. So, nakakalimutan natin yung calling ng Panginoon. When Samuel understood it was God's calling, he responded with a heart of obedience. Speak, for your servant is listening. This posture of humility and readiness to obey God. We must be willing to listen and act on what He asks of us. Sana po maging ako at tayo po lahat ay magkaroon ng open hearts para po makapakinig kung ano man po yung tinatawag ng Diyos sa atin para gawin natin sa buhay natin or yung purpose natin. At kung meron man pong desire o meron po tayong alam na tinatawag ng Panginoon para gawin natin, sana po gawin din po natin siya with wholeheartedly at i-obey natin siya ng nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na according to His purpose yung ginagawa natin. So, with the help of yung mga spiritual leader natin, yung mga pastors, ayan, sila rin po yung isang nag-guide sa atin kung paano po ba natin, paano tayo mag-walk in this Christian life para po mas ma-honor pa natin ang ating Panginoon. Then, panghuli po, is responding to God's call.
True obedience begins with the heart ready to listen and act on God's guidance. So, matanong po natin sa sarili natin, nakikinig po ba tayo sa ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay? And paano po tayo naghahanda kung meron man po pagkakataon na tayo po tinawag ng Panginoon para maglingkod or gamitin niya yung buhay natin para sa Kanya? Siguro po, isang way para mas malaman po natin yung purpose natin or yung calling natin, gaya po ni Samuel, set aside time each day to read scripture and pray. Practice being still and listening for God's voice in the quiet moments. So, imagine po, si Samuel po, kahit bata pa siya, is na-recognize na po niya yung tawag sa kanya ng Panginoon with the help of Eli as his spiritual leader. So, ano pa po tayong medyo adult na mga or kahit mga youth, alam po natin na meron tawag about isa sa atin, tawag ng Panginoon. At wag po nating hayaan na wala tayong quiet time para marinig yung calling niya, para yung voice niya, para malaman natin yung plan niya sa atin. At maging open tayo for God's calling in everyday situation. Whether it's a ministry opportunity, a call to serve, or a personal challenge. So, maraming aspeto po na pwedeng itawag sa atin ng Panginoon. Gaya po dito kay Samuel is sooner sa kanyang buhay nung lumaki na siya, naging leader prophet siya ng Israel. Tayo din naman po is in everyday pwede pong sa iba't ibang aspeto ng buhay natin tayo tawagin ng ating Panginoon. Kaya mas maganda po na meron tayong mga mentors, mga spiritual mentors for our spiritual growth. Kasi nakita po natin yung gano'ng ka-critical yung presence ni Eli or yung guidance niya in helping Samuel to understand and respond to God's call. Though Eli himself had failed in some aspect on his priestly role, he still played a key part in Samuel's spiritual journey. So, a lesson po, the spiritual mentors can help us discern God's call and grow in faith. Their wisdom and experience are valuable resources for our journey. So, kung meron po tayong mga pagkakataon na tayo naguguluhan or nababagabag or meron tayong mga katanungan, lagi po natin naririnig yan sa ating pastor na ina-encourage po niya tayo na magtanong sa kanya, lumapit sa kanya para po mas mag-guide pa tayo sa buhay po natin bilang Kristiyano. Alam naman po natin na mas may experience po sila, yung wisdom po nila in knowing God, mas deep compare po sa atin na naguguluhan pa or meron tayong mga questions. So, malaki pong tulong na nagsisik tayo ng guidance para po sa ating spiritual growth. So, isa rin po ina-encourage ko dito is encouraging youth para po sa pagpapalakas ng pananampalataya. So, Samuel's story reminds us that God speaks and uses young people for His purpose. Encourage and support the young people in your life to seek God's guidance and respond to His call. Maganda po na bata pa lang po talaga is makilala na po ng bawat bata ang ating Panginoon. Kasi po makikita po natin as they grow older yung impact or yung effect na kilala na po or mulat na po sila na kilala na po talaga nila kung sino ang tagapagligtas. Alam naman po natin na tayo po may mga lumaki na sa church. Isa po ako doon. Though mga 3 or 4 years old na po ako nung nagsimula ang church. Pero di ko po ma-imagine ang buhay ko if ganun kabata hindi ko pa kilala ang Panginoon. Though marami pong imperfections along the way hanggang sa tumanda ako, hanggang sa maging youth, teenager, and young adult. At ngayon pong new season na sa married, pumasok sa season ng married life, malaki po talaga yung naging
parte na makilala or mababad na ako bilang tagapag-serve sa ating Panginoon. So, ganun din naman po na yung mga bata sa ating church ministry, child ministry, student ministry, sa youth ministry, parati lang po natin encourage sila or na patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi po yun yung magpapalakas sila as they grow old, as yung journey nila sa buhay nila. Ganon din naman po ako, na isa pong nakakatulong magpalakas dahil marami na pong experience ng God's favor and blessing and miracles. Kaya patuloy po tayo nagpapagamit sa ating Panginoon. So, ganon din naman po sa mga adult or yung mga leaders po natin, patuloy din po tayo magpagamit sa ating Panginoon. Kaya kung meron po sa inyong desire yung sa puso nyo na meron po kayong desire na kayo ay wag po kayong magsasawa na manalangin sa ating Panginoon para po matuto po tayo na makinig sa kanyang salita at malaman po natin kung ano man po yung purpose ng ating Panginoon sa buhay po natin. Patuloy lang po tayo magtiwala kung ano po yung kayang gawin ng isang panalangin gaya po ni Hannah. Maging ang buhay po ni Samuel ay maging inspirasyon sa ating mga kabataan para mas patuloy pang maglingkod at ipagamit ang buhay nila sa ating Panginoon. Ayun lamang po, nawa po marami po tayong nakuwang lesson and realization sa buhay ni Samuel kung gaano po siya nung early life niya and yung calling sa kanya ng Panginoon. Ganon din naman po sa buhay po natin. Sige po, bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, mga sa lahat, Lord God, maraming salamat po dahil patuloy po kayong kumikilos sa buhay namin, Lord. Alam po namin na patuloy niyo po kaming hinuhulma sa taong sa personalidad na gusto niyo pong mangyari sa buhay po namin, Lord God. Lord, nawa po magkaroon po kami ng malinis na puso, open hearts and open minds para po makapakinig ng yung salita, Panginoon, kung ano man po yung gusto niyong itawag sa amin, Panginoon, para po ma-dedicate namin ang buhay namin sa iyo, Lord God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na meron po mga desire, may mga kanya-kanyang prayers, Lord God. Lord, alam ko po na kayo po ay ang Panginoong Diyos na hindi nagpapabaya, hindi nagbabago. Kayo po ang tumupad ng pangako sa buhay ni Hannah. Kayo din naman po ang Panginoon na tutupad ng pangako sa anong purpose sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, dinggin niyo po ang panalangin ng bawat isa, Lord God. Alam ko po na meron po kayong magandang plano at purpose sa buhay po namin, Lord God. Lord, tinataas ko rin po ang mga pastors, leaders, ang ating mga ginagamit sa mga ministry, music ministry, children's ministry, youth ministry, lahat po ng mga Bible teachers and ginagamit po para po maglingkod sa inyo, maging members ng aming church, Lord God. Kayo po ang patuloy na maiangat sa bawat na ginagawa namin, Lord God. Kayo lamang po ang mag-glorify sa aming mga gawain, Panginoon. Lord, muli, humihiling po kami ng yung grace at yung para po makapag-obey kami makapag-respond po kami sa call nyo, Lord God. Lord, muli, dedicate po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po kami papabayaan sa journey po namin na to, Lord God. Lord, maraming salamat. Nawa po,
maging tanda po sa amin at lagi po namin itong alalahanin para po mas tumibay po ang pananampalataya namin at relasyon sa iyo, Lord God. Wala po kaming maibabalik sa iyo kundi papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun lamang po, nawa po nagkaroon ng kalakasan at na-clear po yung mind and hearts natin para po malaman natin kung ano po yung desire ng Panginoon sa buhay po natin at maging desire po natin at alam po natin na naririnig tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong oras at kung may panahon po kayong ma-share pa to para marami pa pong maabot na mga non-believer, muli magkita po ulit tayo sa ating mga susunod na gawain sa ating Sunday service. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Gandang gabi.